Sa-anim na sesyon, armasan ang sarili. Matututo kayong maganda sa labanang espiritual. Matututunan ninyong tingnan ang bawat pagsubok na pagkakataong makiisa sa tagumpay ni Kristo. Welcome sa ika-anim na session ng walang makapipigil. Ang kapangyarihan kailangan mo upang di ka sumuko. Ang mga taong ito hindi papapigil, di sila susuko. Gusto ko ito. Ang sesyong ito ay may pamagat na armasan ang sarili. Material ito mula sa chapter 8 ng libro. Makakaupo na kayo at simulan na natin ito. Armasan ang sarili. May babasahin ako mula sa aklat ni Pedro. Giliw na giliw ako sa talatang ito dahil nangusap ng matindi sa aking puso. Sabi ni Pedro, yamang si Kristo'y naghirap para sa atin. Armasan ninyo ang inyong sarili sa parehong isip, pagkat ang nagtiis ng hirap ay huminto na sa pagkakasala. Isipin niyo ang isang bansa na lalaban sa digmaan na walang tangke, walang eroplano, walang bala, walang armas. No bullets, no knives, no arms. Katawa-tawa, di ba? Anong kahinatnan ng bansang yun? Mananalo ba sila? Tanong ko, mananalo ba sila? May laban ba sila? Makakaligtas ba sila? Siyempre hindi. Marami ang mamamatay agad at ang matitira ay magiging biyag ng kalaban. Nakakatawa man, hindi ito kakaiba sa mananampalatayang hindi armado sa paghihirap. Karamihan sa mga mananampalataya sa ngayon ay di armado. Bakit? Pag nakaranas sila ng matinding paghihirap sa buhay, sila ay nabibigla, nalilito, at nagtataka. Kumikilos sila na di nag-iisip. Andyan pa ba kayo? Ayon kay Pablo, dapat nating ihanda ang ating mga sarili na dumaan sa hirap kung papaano dinaanan ito ni Jesus. Papaano ba naghirap si Jesus? Inalipin ba siya ng kasalanan? Hindi. Pero tiyak na pinaglabanan niya ito. Ginulo ba siya ng sakit at karamdaman? Hindi. Subalit siguradong hinarap niya ito. Kinapos ba siya ng perang pampatapos ng kanyang misyon? Hindi. Pero alam kong nanampalataya siya sa Diyos para sa kanyang mga pangangailangan. Sinubok siya sa lahat ng bagay. Wala kang napagdaanan na di pa niya naranasan. Tama? Ayon sa aklat ni Pedro, ang pagdurusang dinaanan ni Jesus ay di makatarungang pagtrato sa kanya ng mga taong nasa kapangyarihan. Sa tingin ko, ito ang pinakamataas na antas ng pagdurusa na sinasabi sa Bagong Tipan. Ito ang matinding pinaglabanan ni Pablo. Pinagbabato siya ng 5 beses, hinagupit ng 3 ulit, pinalo ng kahoy, nanganib dahil sa kanyang mga kababayan, mga dayuhan at mga huwad na kapatiran. Siya'y sinirang puri, tinuya, pinagsabihan ng kasinungalingan, ininsulto, inakusahan, at ng kung ano-ano pa. Ngunit, binalaan niya tayo, lahat ng nais mabuhay ng banal, kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Pag namuhay kang banal, uusigin ka. Kasama ko pa ba kayo? Kung mamumuhay ka ng gaya sa mundo, di ka uusigin. Dahil di ka naman salungat sa agos nito. Ang totoo, ikaw ay bilanggo sa digmaan. Nakapiit ka sa kampo ng kaaway. Di ka sumasakop ng teritoryo para sa Diyos? Ang mga kawal na isinusulong ang paghahari ng Diyos, ang mga pinapaputukan. Hindi ang mga taong bihag sa kampo na pinapakain ng 3 beses o anumang ibigay sa kanila sa bawat araw. Amen? Kaya kung dumaraan ka sa lahat ng uri ng pagdurusa, itaas mo ang iyong kamay at sabihin, isinusulong ko ang paghahari ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nakatira tayo sa mundong salungat at kontra sa paghahari ng Diyos. Sa makatuwid, magdurusa ka. Sasabihin ko sa inyo ang pagkakaiba ng taong armado at hindi armado. Ang isang commercial airline na piloto
ay kinakailangang dumaan sa pagsasanay tuwing ika-6 na buwan. Anong pagsasanay na ito? Ilalagay siya sa simulator sa loob ng 2 o 3 araw. Anong high-tech simulator ito? Ito ay isang komplikadong computer system na katulad ng cockpit ng eroplano na kanilang pinalilipad. Ginagaya ng visual system ang nakikita sa labas ng eroplano pag lumilipad ito. Ang buong computer system ay nakalagay sa gumagalaw na platform. Sa madaling salita, kapag nasa simulator ka, para kang nakasakay sa isang totoong eroplano. Kuwang-kuwa ito. Nasundan niyo ba ako? Anong nangyayari sa simulator? Sa loob ng 3 araw, binibigyan nila ang piloto ng lahat ng uri ng problemang pwedeng harapin nito. May turbulence, ubugso ng hangin, at iba pang masungit na kondisyon ng panahon, mamamatayan ng makina, walang power sa landing gear. Ilan lang yan. Pwede ring mag-crash ang mga piloto sa simulator, pero makinig kayo, di magtatagal, makukuha din niya to. Maraming sakuna sa eroplano ang naiiwasan dahil ang mga piloto na ihanda upang harapin ang mga problema doon sa simulator. Kasama ko pa kayo. Naalala ko ang isang aksidente sa eroplano bago ang 9/11, noong ang mga maliit na eroplano ay wala pang pinto sa pagitan ng cockpit at pasahero. Naalala niyo yung panahon na yon? Alam niyo na sigurong edad ko. May mga panahong sumasakay ako doon at nakukuha akong panoorin ng paliparan. Dahil maliit ang eroplano at wala itong pintuan sa lugar ng piloto, isa sa mga katulad nun ang nag-crash. Nang makuha nila ang black box, naintriga sila sa mga magkaibang tugon ng piloto at mga pasahero sa sitwasyon. Ang mga piloto noon ay nag-utos na paandarin ang makina, check. Pull up the flaps, check. Ibaba ang landing gear, check. Kontrolado nila. Sila ay kumikilos. Ang mga pasahero ay nagsisigawan, sumisigaw. Ah! Tama? Ang piloto ay armado, ang mga pasahero ay hindi armado. Anong ginagawa ko sa mga sesyong ito? Inaarmasan ko kayo. Tayo ay nasa simulator ngayon. Ang salita ng Diyos ay isinasalin sa inyo upang kayanin ninyo ang anumang kahirapang paparating. Di ko malilimutan nang ako'y nasa isang pribadong eroplano. Kami ay nasa 39,000 feet nang masira ang silyo ng pinto. Grabe ang lakas nun. Nagkataon, ang piloto namin ay isang test pilot ng Navy. Sobrang lakas. Maya-maya, lumabas ang mga dilaw na bagay mula sa ulunan namin. Yung mga mask na itinuturo sa iyong gamitin pero ayaw mong gamitin. Habang sinusuot ko ito, ay nilalabanan ko ang aking takot at kaba. Alam kong dapat akong manahimik at manalangin lang. Kaya nanalangin ako. Takot, hindi ka mananaig sa akin. Lalapag ang eroplanong ito at bumababa nga ng 8,000 feet kada minuto. Ang saya ng aking pakiramdam. Bumaba kami mula 39,000 hanggang 12,000 feet dahil kontrolado ng piloto ang sitwasyon. Nakalapag kami ng ligtas. Grabe ang papuri ko sa kanya. Kahanga-hanga ka. Tama? Yan ang layo ng mensaheng ito. Sinasanay ko kayo tulad ng Navy test pilot, okay? Amen? Upang maarmasan, may mga bagay tayong dapat tandaan at mailagay sa ating puso. Kasama ko pa kayo? Ang unang bagay na dapat alam natin upang maarmasan, tiyak na magaganap ang paghihirap. Hindi maiwasan ito. Sabi ni Jesus, sa mundong ito, dumanas kayo ng paghihirap. Yun ay salitang Grego ng telepsis. Di lang sinasabing pwedeng mangyari yon, tiyak yun. Sa madaling salita, lilinawin ko, kung humihinga ka, daranas ka ng kapigatian. Amen. Sabi ni Pablo, kailangan magdanas tayo ng maraming kapigatian upang makapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Dagdag pa niya, di dapat manlupaypay sino man sa inyo dahil sa pag-uusig. Alam nyo nang darating ito. Tayo itinalaga sa hirap tulad ng isang kawal na patungong digmaan. Walang kawal na lalaban sa digmaan upang matalo. Kailangan ko bang ulitin? Walang kawal, mabuting kawal na pupunta sa digmaan upang matalo. Ang kanyang layunin ay magwagi. Determinado siyang lumaban sa gitna ng hirap at pagdurusa upang magtagumpay para sa kanyang hari at sa kanyang bansa. Tayo'y nasa digmaan. Akala mo ba magkakaroon ka ng mas tahimik na buhay nang sumunod ka kay Jesus? May mga mangangaral na yun ang sinasabi sa kanilang membro. Magkakaroon ka ng magandang buhay ngayon na mistulang langit. Kasinungalingan. Malamang di nila nabasa ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, pag nahasik ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng paghihirap at pag-uusig dahil sa salita.
Pinakagusto ko ang NLT. Magkakaroon sila ng problema at uusigin dahil naniwala sila sa salita ng Diyos. Nang lumapit ka kay Jesus, sumang-ayon kang dadaan ka sa hirap. Maging handa ka para dito. Ngunit alam mo, magkakaroon ka ng pag-iisip na tulad ng isang armadong kawal. Ituloy natin. Naintindihan mo bang sinasabi ko? Handa na akong magbigay luwalhati sa aking hari. Amen? Ikalawa, bayaan niyong sabihin ko ito. Gusto kong ulitin ito. Haharap ka sa hirap, ngunit di mo kailangang matalo sa kahit isang laban. Ililigtas ako ng Panginoon sa bawat isa nito. Pangalawang bagay na dapat mong malaman para maarmasan ka ay hindi na bago ang hinaharap mo. Wala nang bago sa ilalim ng araw. Pakinggan ang salita ng Diyos sa 1 Korinto 13. Walang pagsubok o tukso na darating sa iyo na higit sa mga hinaharap ng iba. Kailangan mo lang alalahanin na hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi kanya itutulak ng lampas sa iyong kakayanan. Lagi siyang handang tulungan kang makalagpas dito. Amen. Ano man ang dinadaanan mo, nauna nang naharap at napagtagumpayan yan ng iba. Walang lampas sa ating kakayanan. Iyan ang dalawang malaking pahayag galing sa Biblia. Di na bago ang pinagdaraanan mo at ikalawa, walang darating sa iyo na lagpas sa iyong kakayanan. Sabi ng TEV version, tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulok na kayo'y subukan ng higit sa inyong makakaya. Ano man ang pinagdaraanan mo, binigyan ka ng Diyos ng lakas upang manatili kang matatag. Walang libreng lagusan ng Diablo sa buhay mo. Uulitin ko ito. Wala siyang libreng lagusan sa buhay mo. Bago siya umatake, dapat munang humingi siya ng paintulot sa makapangyarihang Diyos. Ang iyong ama ay hindi pa simuno ng pagsubok. Pinapayagan niya ito upang madaig ang kaaway at mabigyan siya ng luwalhati sa kanyang paghahari. Kailangan ko bang ulitin? Kailangan ko bang ulitin? Ang iyong ama ay hindi pa simuno ng pagsubok. Pinapayagan niya ito upang madaig mo ang kaaway at mabigyan siya ng kaluwalhatian. May mahusay na manunulat sa sinaunang simbahan noong Tertullian ang ngalan niya. Siya ay isa sa mga unang ama ng simbahan sa North Africa noong 160 to 230 AD. Gusto kong iparinig sa inyo ang naisulat niya. Makinig kayong mabuti dahil iba silang magsulat kaysa pagsusulat at pagsasalita natin ngayon. Nakamamanga ito. Sa pagbibigay permiso kay Satanas, ang Diyos ay kumikilos ng ayon sa layunin ng kanyang kabutihan. Ipinagliban niya ang pagwasak sa Diablo tulad din ng pagliban niya sa pagparusa sa tao. Nagbigay siya ng pagkakataon sa tao upang durugin ang kaaway. Kung kusang loob na pinili ng tao sumuko kay Satanas, maaari ding piliin ng tao na magtagumpay na mabawi ang kanyang kaligtasan. Sa ganitong paraan, tatanggap ng mas mapait na parusa ang Diablo sa pagkatalo sa taong kanyang unang nasaktan. Dahil dito, ang Diyos ay makikilala nating higit na mas mabuti. Ang galing, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng pribileyo na piliing talunin ng kaaway at makabawi sa Kanya. Kahanga-hanga siya talaga. Ang ating Diyos ay sobrang kahanga-hanga. Hindi manunuya ang kaaway gaya ng ginawa niya nang mahulog si Adan sa kasalanan. Dumating si Jesus at tinalo ang Diablo at binigay sa atin ang pribilehong tapusin ang laban. Sabi ni Pablo, ako'y nagagalak sa aking paghihirap sapagkat na ipagpapatuloy ko ang kailangan pang gawin ni Kristo para sa kanyang katawan at sa iglesia. Narinig niyong sabi ni Pablo, ang dami mga ngaral na hindi itinuturo ito. Ulitin ko, ako'y nagagalak sa aking paghihirap sapagkat na ipagpapatuloy ko ang kailangan pang gawin ni Kristo para sa kanyang katawan ng iglesia. Pag binasa ito ng walang pag-uunawa, magkakamali tayong isipin na ang paghihirap ni Kristo ay hindi sapat upang matubos ang kaligtasan. Ito ay isang kalapastanganan. Itong dahilan kaya marami ang lumalayo sa salita ng Diyos. Ang pribilehong tapusin ng trabaho upang isulong ang paghahari ng Diyos sa bawat sulok ng mundo ay ipinasa sa atin ni Jesus. Tulad ito ng parabolang binanggit ko nung unang sesyon kung saan ang hari ay sumakop ng isang bansa upang maitupad ang kanyang tagumpay. Iniutos niya sa kanyang mga lingkod na sakupin ang mga kastilyo, muog, tanggulan na itayo ng kaaway. Digmaan ito. Binigyan tayo ni Jesus ng pribilehong tapusin ang kanyang sinimulan. May paglaban sa prosesong ito na ang bunga ay paghirap, ngunit ito'y matagumpay na paghihirap. Ang importanteng matandaan ay anumang pagsubok na darating sa iyo,
Hinarap at nagtagumpay na dito ang iba. Maging matibay ka sa iyong pananalig, wika ni Pedro. Alalahanin mo na ang iyong mga kapatid sa buong mundo ay dumaranas din ng paghihirap na dinaranas mo. Ang galing naman. Unang Pedro 5:9, ang matagumpay na paghihirap ay patungo sa tagumpay. Yan ang sinabi niya. Ang matagumpay na paghihirap ay patungo sa tagumpay. Hindi isang talunan at walang siglang buhay na ipinapangaral ng iba. Ikatlo, di ka kailangang matalo. Pangaral ni Jesus sa Lucas 10:19, makinig! May exclamation point sa salitang makinig. Sa madaling salita, makinig sa salita ko! Sabi niya, binigyan ko kayo ng otoridad upang magtagumpay sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makasasakit sa inyo. Madaming ibig sabihin nito. Una sa lahat, makinig na may exclamation point. Di lang ilang kapangyarihan, lahat. Di niya tayo binigyan ng ilang kapangyarihan para sa ilang kapangyarihan ng kaaway. Binigyan tayo ng kapangyarihan sa lahat. Makinig sa King James Version, ibinigay ko sa iyo ang otoridad sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sumasang-ayon ito sa panalangin ni Pablo sa Episo 1:19-21. Sabi niya, walang hanggang kapangyarihan niya sa ating nananalig sa Kanya, kapangyarihang mas mataas sa lahat ng kapangyarihan at pamunuan, higit pang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hallelujah. Pakinggan, mas mataas. Di lang mataas, mas mataas. Tingnan ang unang Juan 4:4. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo sila, ang espiritu ng Antikristo, dahil mas makapangyarihan ang espiritong nasa inyo kaysa espiritong nasa sanlibutan. Gusto mo ba ng mga pambihirang katuruan mula kina John at Lisa Bibir? Kung may kilala kang marunong magsalita ng ibang wika maliban sa Ingles, bisitahin ang cloudlibrary.org. Piliin ang iyong wika. Piliin ang iyong mapagkukunan ng impormasyon mula sa extensive library. E-books, kabuuan ng teaching curriculum, videos, audio messages. Mag-register upang makatanggap ng mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Matuto pa tungkol sa cloudlibrary.org. Ang mga espiritu ng Antikristo ang pinagmumulan ng lahat ng hirap. Ang tumalo sa kanila ay siyang nananahan sa atin. Tandaan, pag dumating sa iyo ang kaaway, ipakita mo sa kanya si Jesus. Humakbang pa atras at sabihin, Jesus. Paano ko magagawa yun? Dahil ikaw ay katawan ni Kristo. Ang kamay na ito ay di iba sa aking mukha. Parehas ang materyales. Pag ipinakita ko ang kamay ko, ipinakita ko na din ako. Naintindihan mo sinasabi ko, kalakasan ko. Tayo'y katawan ni Kristo. Alam mo ba kung saan ipinapakita ang lahat ng lakas ng katawan? Na ipapakita ang pisikal na lakas? Hindi sa aking ulo, kundi sa aking katawan. Pagsamahin mo ito sa mga salita ni Tertullian at masasabi mo, ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin, ngunit naging religyoso tayo at ginulo natin ang lahat. Kailangan lang nating makaligtas dahil darating na ang rapture. Malaking kalokohan. Hindi dapat makaligtas lang ang nasa isip natin. Tayong dapat umaatake. Kung gusto mong malaman ang totoo, ito yon. Ang Diablo ang dapat na mag-isip na makaligtas dahil siya ang nilalarawang merong pintuan at hindi gumagalaw ang pintuan. Tayo laging kumikilos, siya'y nangungunyapit lang. Amen. Amen. Salamat sa Diyos na lagi tayong binibigyan ng tagumpay kay Kristo. Gaano kadalas tayo nagtatagumpay? Lagi nagtatagumpay. Bawat anak ng Diyos ay nadadaig ang kaparaanan ng mundo. Ang kapangyarihan nagpapalood sa mundo ay ang ating pananampalataya. Bakit pananampalataya ang umaabot sa biyaya ng Diyos? At ang biyaya ay sandata ng Diyos. Ito ang makapangyarihang sandata niya. Amen? Ika-4, ito ay malapit na kaugnay sa ikatlo. Sapat ang biyaya upang manalo tayo sa bawat labanan. Sapat ang biyaya ng Diyos upang manalo ka sa labang iyong haharapin. Ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay ay sapat upang manalo ka
sa labang iyong haharapin. May personal na pagsubok si Apostol Pablo. Binanggit niya ito sa 2 Korinto 12. Sabi niya, upang di ko ipagyabang ang mayamang kapahayagan ng Diyos, binigyan ako ng tinik sa katawan, napadala ni Satanas, upang hindi ako yumabang. May kontrobersya sa talatang ito, at tatapatin ko kayo, di ko alam kung bakit. Kung babasahin lang ng mga tao ang Biblia, walang kontrobersya. Sa kasamaang palad, pinalala ito ng tradisyon at ng mga reliyosong mangangaral. Una, sino ang nagbigay kay Pablo ng tinik sa katawan? Matapang kong sasabihin na hindi ang Diyos. Paano ko nalaman? Dahil sabi ni Santiago, huwag palinlang. Kung gusto niyong malinlang, huwag kayong maniwala dito. Nakatatakot ang panilinlang na ito. May isang problema sa panilinlang. Nandadaya ito. Ang isang taong nilinlang ay naniniwala ng buong puso na tama siya. Gayong sa totoo, mali siya. Nakakatakot. Kaya sinabi ni Santiago, gusto mo bang manatiling hindi nalilinlang? Ayaw mong malinlang? Mga kapatid, pakinggan ang sasabihin ko. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng tanglaw. Hindi siya nagbabago. Di na tayo iniiwan o pinabayaan sa dilim. Nalilinlang tayo pag iniisip natin na may iba pang nanggagaling sa Diyos bukod sa maganda at ganap. Ang mensahero ni Satanas ay tiyak na di mabuti. Pwedeng may kumontra. Nakabuti naman ito kay Pablo na ingatan siya sa pagmamalaki. Bakit di mo pakinggan ulit Santiago sa kanyang sinabi sa Santiago 1.13, ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Hindi siya pasimuno ng masama. Amen? Amen. Tingnan ang huling pangungusap. Hindi nalalagay ang Diyos ng masama sa ating buhay. Paniwalaan niyo ito. Ano mang kasamaang hinaharap ay di mula sa Diyos. Ikalawang kontrobersya na medyo kailangan ng mas mahabang paliwanag ay ano ang tinik sa katawan ni Pablo. Sabi ng ibang guro, ito ay sakit sa mata o isang uri ng sakit sa kanyang katawan. Mali ang kanilang intindi sa isinulat ni Pablo. Babasahin ko ang kanyang isinulat kaugnay nito. Ito ay mula sa talata 8 at 9. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit sabi niya sa akin, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo, ang aking lakas ay nagigiganap sa iyong kahinaan. Sabihin niyo kahinaan. Sa makatuwid, sabi ni Pablo, buong galak kong ipinagmamapuri ang aking karamdaman. Sabihin karamdaman. Upang sumaakin ang kapangyarihan ni Kristo. Binigyan ko din ng dalawang salita, kahinaan at karamdaman. Gusto kong parehong tingnan ito. Gusto kong balikan ang salitang Grego para dito. Tingnan natin ang huling salita doon sa binasa natin. Tingnan natin ang karamdaman. Ang salitang karamdaman sa salitang Grego ay lumabas na 12 ulit sa Bagong Tipan. Sa Ebanghelyo, ito'y malimit gamitin upang tukuyin ang pisikal na sakit. Ngunit sa mga liham, ito ay ginamit upang tukuyin ang kahinaan ng tao. Sa madaling salita, ang ating kawalan ng sariling kakayanan na matapos o magtagumpay sa isang bagay. Sa lahat ng paggamit dito, hindi ito patungkol sa pisikal na karamdaman. Roma 8.26, ibibigay ko ang isa sa mga pangyayari. Tandaan, 12 ulit itong nangyari sa Bagong Tipan. Sabi sa Roma 8.26, gayunman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ang salitang kahinaan ay tulad ng salitang Grego na ginamit ni Pablo nang banggitin niya ang karamdaman. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. Sa 2 Korinto, ito ang isinalin na karamdaman. Hindi natin alam ang ating ipinapanalangin, ngunit ang Espiritu ang lumuluhod para sa atin. Tingin ko pwede tayo magkasundo dito na lahat ng Kristiyano ay walang pisikal na karamdaman. Nang sabihin ni Pablo, gayunman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan o karamdaman, kawalan ng kakayanan ang tinutukoy niya. Anong kawalan ng kakayanan? Ang di natin alam ang dapat nating ipanalangan. Halimbawa, ang nanay ko nasa Vero Beach sa Florida ngayon. Maaring may pinagdaraanan siyang krisis, maaring di ko alam. Yun ang kawalan ng kakayanan. Dahil di ko alam kung anong nangyari sa kanya. Alam ito ng banal na Espiritu at matutulungan niya ako sa pag-udyok sa aking puso para manalangin sa kanya. Iyon ang ibig niyang sabihin. Ang aking kawalan ng kakayanan na pinagtatagumpayan ng kanyang kakayanan. Kita niyo yun? Ito pa, ang isang talata. Hebrew 4.15.
Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Ito din ang salitang Grego na ginamit sa 2 Korinto na karamdaman. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating kahinaan o karamdaman, sapagkat tinukso siya tulad natin ngunit di nagkasala. Ang kahinaan doon ay hindi karamdaman, ito ay ating kakayanan bilang tao kumpara sa kakayanan ng Diyos. Kasama ko pa kayo? Balikan natin ang sinabi ni Pablo. Alam ko nagiging akademiko ako, ngunit kailangan kong patunayan ang puntong ito. 3 beses akong nakiusap sa Diyos na mawala ito sa akin. Sagot niya sa akin, ang biyaya ko ay sapat sa iyo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung mahina ka. Sinabi ni Pablo na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang lumukob ang kapangyarihan ni Kristo sa akin. Handa na kayo? Binigyan diin ko itong dalawang salitang ito. Alam niyo kung bakit? Dahil pareho silang salitang Grego. Ang kahinaan ay parehong salitang Grego sa karamdaman. Patutunayan ko ito. Babasahin ko ito sa inyo sa ibang mga salin. Sasabihin ko sa inyo kung paano ito pwedeng isalin. Sapat ang biyaya ko para sa iyo. Nahahayag ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan o kawalan ng kakayanan. Sa makatuwid, ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan o kawalan ng kakayanan upang manahan ang kapangyarihan ni Kristo sa akin. Di ba higit na may saysay pakinggan ito? Kung babasahin ko ito kung paano basahin o isalin ng ibang mangaral ganito ito. Ang kapangyarihan ko ay malakas pag ikaw ay may sakit. Kaya kung lagi akong bibigyan ng kapangyarihan ni Kristo, ipagmamalaki ko ang aking sakit. Kamangmangan ito pag ganito ang pahayag natin. Pag binasa ko sa CEV version, ang kapangyarihan ay nagpapalakas pag ikaw ay mahina. Kaya pag lagi akong binibigyan ng kapangyarihan ni Kristo, ipagmamalaki ko ang aking kahinaan. Huwag mo na tayong huminto dito. Basahin natin ang buong konteksto ng liham. Hindi ba magandang ideya iyon? Sinabi niya kung anong kawalan ng kakayanan ang hinaharap niya sa nakaraang kabanata. Sabi niya, makalima akong pinalo ng 39 na beses ng mga Hudyo, 3 ulit akong hinagupit ng mga Romano at minsang pinagbabato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang sinasakyang barko at buong araw na lumulutang sa dagat. Sa malimit na paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, sa mga hintil, sa mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat at sa mga ditunay na kaibigan. Naranasan ko rin ang labis na pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, walang sapat na pagkain, tuluyan o damit. Kung kailangan kong magmapuri, ang ipagmamapuri ko ay ang aking kahinaan. Parehong ginamit ng salitang Grego. Kaya ano ang kanyang kahinaan? Ang kanyang kawalan ng kakayanan na harapin ang mga ito. Nakikita mo, hindi ito tungkol sa mata o problema sa kanyang katawan. Okay, imposible kay Pablo na iwasan ang mga di inaasahang problemang ito sa kanyang sariling kakayanan. Dahil dito, sinulat niya, ipagmamapuri ko ang mga bagay na nagpapakita kung gaano ako kahina. Tingnan pa natin ibang bahagi ng Biblia, papaano ginamit ang tinig sa katawan. 3 ulit pa ito makikita sa Biblia lahat sa Pentateuch. Sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Ito ang isang halimbawa. Bilang 33:55, pag di ninyo pinaalis lahat ng mga naninirahan sa lupain, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at hadlang sa inyong landas. Sila ang gugulo sa inyo. Walang kinalaman ito sa karamdaman. Tungkol ito sa mga naninirahan sa Kanaan na hayaan nilang manatili. Bible scholar si Pablo at di niya gagamitin ang salitang iyon sa konteksto na naiiba sa kung paano ito ginamit ni Moses. Kita mo kung gaano kamali ito, wala dapat naging kontrobersya. Pero ito ang bahaging gusto ko, ang pagpalit ng kaisipan ni Pablo. Lahat sabihin pagpalit ng kaisipan. Mali ang reklamo ni Pablo. Pagkaraan ay 3 pakiusap, sinabi ng Panginoon, liliwanagin ko ang mga bagay sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos kay Pablo mula sa aking pag-unawa. Di mo pa ba nalaman? Binigyan kita ng biyaya, kapangyarihang laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya ang aking bigay na kapangyarihan lamang ang iyong kailangan. Ito ang kailangan mo lakas sa lahat ng di mo kayang pagtagumpayan sa sariling kakayanan. Mas malaki ang hadlang, mas makikita mo ang kapahayagan ng aking biyaya kung ikaw ay mananampalataya. Nang naging malinaw ito, nagkaroon si Pablo ng pagbabago ng kaisipan. Anong pagbabago ng kaisipan? Ito ay isang radikal na pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Nagkaroon siya ng pagbabago ng kaisipan dahil nagmula ito sa salita ng Diyos. Hindi na siya nakikiusap na alisin yun. Buong sigasig niyang sinulat. Makinig kayo ng maigi. Ako'y nalulugod. Naway tumimo sa ating puso. Ako'y nalulugod. Mahina man
kutsain man, pahirapan man, usigin at sapagkat kapag ako'y mahina, saka naman ako'y malakas sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang aking kawalan ng kakayanan, saka naman gumagana ang biyaya upang palakasin ako ng higit sa kakayanan ko. Andyan pa kayo? Ang Amplified na nagsabi, ako'y nalulugod. Sa CEB ang sabi, ako'y nagagalak. I am glad. Hindi masokista si Pablo. Batid kasi niya na mas matindi ang laban, mas matindi rin ang biyaya, at mas matindi ang tagumpay para sa aking hari at sa kanyang paghahari. Kuha mo ito? Ang galing! Babasahin kong muli. Ang matinding hadlang ay nangangailangan ng mas matinding kapangyarihan. Ang resulta ay matinding tagumpay. Madaming tao ang malungkot pag nakakaharap ng matinding hirap. Ang katotohanang nadiscover ni Pablo ay hindi na itanim ng malalim sa kanilang puso. Di nila napagtanto na lahat ng hadlang ay pagkakataon para sa dalawang bagay. Una, kapahayagan ng mas matinding kapangyarihan. Ikalawa, pag-angat tungo sa sunod na antas ng paglago at pamamahala kay Kristo. Ang salitang ito mula sa Diyos ay nagpabago ng kaisipan ni Pablo. Sinulat niya ang aklat ng 2 Korinto noong 56 AD. Pagkalibas ng ilang taon, sinulat naman niya ang sulat sa mga Romano. Pansinin ang kaibahan ng kanyang palagay sa mga bagay na ito sa aklat ng Roma. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pagdurusa ba, karamdaman, paghihirap, kalamidad ba at ligalig, paghuusig o gutom o pagkaaba sa panganib at tabak? Sa lahat ng ito, higit pa tayo sa mananakop. Kayang-kaya nating magtagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Nagkaroon siya ng pagbabago ng isip at nakita natin ito nang isulat niya ang 2 Korinto. Kaya ang pasya ngayon ni Pablo, harapin na ang oposisyon upang makamit ang tagumpay kay Kristo. Dito ko gusto tapusin ang sesyong ito. Huwag na nating tingnan ang pagsubok bilang hadlang. Tingnan natin ito bilang oportunidad. Tayo ay armado, panagbibigay daan ang ating isip tungkol sa paghihirap, bago, habang at pagkatapos ng labanan. Pwede tayong magkaroon ng positibong pananaw dahil di na natin tinitingnan ang pagsubok bilang hadlang kundi bilang oportunidad. Gusto kong magtapos dito. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? See you next session. Sa susunod, sandata ng biyaya. Alamin kung paano nagbibigay daan ang kababaang loob sa kapangyarihan ng Diyos, habang ang pagmamataas ay nagbibigay daan sa kaaway.